Nako po mga kababayan, eto na. ICC, mga prosecutors at judges, nagsisisi na mga kababayan. Hindi na alam kung saan magtatago. Meron pong malaking pasabog si Trump. Panoorin po natin at mamaya po, babasahin ko sa inyo yung batas ng Amerika na sino mang American personnel o mga opisyal nito kung sakali ay huhulihin ng ICC, pwede palang gamitin nito ang lahat ng necessary power nito or lakas ng militar para lusubin ang ICC. Naku po, mga kababayan, kaya ito ng pasabog ni Donald Trump. Malupit. Naku, magugulat kayo mga kababayan. Ano ba ang kagandahan nito? Ano ba ang importance ni PRRD dito? Kasi nga mga kababayan, itong ICC kasi, ginawa nilang trophy si Tatay Digong, si PRRD. So, nangarap sila na kayang-kaya na nila ang mga bansa, kahit Amerika, Russia at Israel, ay nangarap sila na hulihin ito. So sabi ni Trump, eto na mga kababayan ko, maririnig nyo po, galit na galit si Mr. Trump dito, ang presidente ng Amerika. If you touch Benjamin Netanyahu, the Prime Minister of Israel, my little brother. Nako po mga kababayan, eto po, maririnig nyo po si Trump. Talagang itong ICC, nagkawatak-watak na, wasak-wasak na mga kababayan kasi unti-unti nang nagsisikalasan ang mga miyembro nito. Yung isang sa Africa, Burkina Faso, tumiwalag na po sa ICC. Mula nung makita niya itong statement ni Trump, ito po mga kababayan, naku po, gegerahin na ba ng ICC? Or gegerahin na ba ng Amerika ang ICC? Naku, ito, malupit ito. Tila ito yung hudyat para makalaya si PRRD. Ano sa tingin nyo? O ito na mga kababayan ko, excited na ba kayo? Sabay-sabay nating panoorin. The United States will provide no support and recognition to the International Criminal Court. As far as America is concerned, the ICC has no jurisdiction, no legitimacy, and no authority. The ICC claims near universal jurisdiction over the citizens of every country, violating all principles of justice, fairness, and due process. We will never surrender America's sovereignty to an unelected, unaccountable global bureaucracy. So yan mga kababayan, Washington threatens new sanction on ICC. Ayan. Ganito rin po ang sinabi ni Tatay Digong noon nung tumiwalag ito sa pagiging miyembro ng ICC, na ang ICC has no jurisdiction in the Philippines. Diba? So anong ginawa nila? Kahit na hiwalay na tayo kasi nga mahinang bansa tayo, ayun, na politika si PRRD. Ginawa nilang trophy ngayon. So itong Amerika, binabalaan or nagbabala ng matinding babala ito, na kung hindi titigilan ng ICC ang kanilang pangingialam sa soberanya ng Pilipinas ba or Amerika pala, kung hindi nyo titigilan ang bansang Amerika ang pangingialam nyo sa soberanya ng Amerika, hindi ako mag-aatubili na gagawin ito. Isipin nyo mga kababayan, may batas pala sa Amerika na nagsasabi na anytime na ang ICC ay arestuhin ang mga personnel, lalong-lalo na yung opisyal ng gobyerno, halimbawa general, presidente, gaya ni Trump, gusto din nilang iparesto, 'di ba? So gagawin po
may kapangyarihan po ang presidente ng Amerika na gamitin ang puwersa militar. Yung The Hague Invasion Act na sinasabi pwede nilang digmain itong ICC. Ito po mga kababayan, bago ko ipakita itong video sa Net25, ito po, babasahin lang natin para malaman nyo po ito. Ito po. Ayan. American Servicemen Protection Act of 2002. Ito po mga kababayan, 2002 pa ito. The American Service Members Protection Act of 2002 signed into law by President W. Bush is a significant piece of legislation that reflects the U.S. instance on the International Criminal Court. The act, also known as the Hague Invasion Act, authorizes the use of military force to liberate U.S. personnel held by the ICC. O, kita nyo, halimbawa, inaresto po si Trump, merong batas po na nagsasabi na anytime na gawin nila ito, gawin ng ICC, pwedeng gamitin ni Trump ang kanyang kapangyarihan na gamitin ang authorization na itong the use of military force to liberate U.S. personnel held by the ICC. Kita nyo? Which is located in The Hague, the Netherlands. This provision has been criticized by U.S. allies and has led to the withdrawal of military assistance from countries ratifying the ICC treaty. The act also restricts U.S. participation in United Nations peacekeeping unless the U.S. obtain immunity from prosecution. These measures had been seen as an attempt to intimidate countries that ratify the ICC treaty and to assert U.S. control over its foreign policy regarding international criminal law. Ayan mga kababayan ko, napakatindi. Oh, di ba sabi ko sa inyo, pinakialaman nila si Netanyahu ng Prime Minister ng Israel ang Israel po, itinuturing na the little brother ng Amerika. They shared the same culture mga kababayan. Amerika and Israel. Isipin nyo, balak ng ICC arestuhin si Netanyahu. Napapaligiran nga ng Arab-Muslim countries ito na dinidigma ng kanyang mga kapitbahay na bansa. Oh. Natalo ba ang Israel? Hindi po. Kasi nga mga kababayan, malakas po ang Israel at talagang itong kuya niya na the big brother, itong Amerika ay sanggang dikit. Kasi napakalakas na allies ito. At itong Israel na ito ay talagang malalakas ang armas. Hindi nyo basta-basta matatalo ito. So, ayun, sinanksyon ng ICC. Aresto daw, pati si Putin. Kasi nga, feeling nila, nung naaresto si PRRD, ginawa nilang trophy ito. Kaya, nagmalaki sila. We can do it. We arrest Putin, we arrest Netanyahu and Donald Trump. Isipin nyo, pati si Donald Trump. Ito nga ang dumidigma sa mga bansa. Ito nga, the land of the free. Walang sinong nakasakop sa Amerika, tapos ICC, gagawin ang kanilang, alam nyo, ang ICC scam ito mga kababayan. Scumbag po ito. They thought they are the untouchable. They are the world Supreme Court. They are the righteous one. Diba? Meron silang kapangyarihan daw na litisin to give justice sa mga na daw nila Trump, ni Netanyahu nung digmaan. 'Di ba? Si W. Bush 2002 gumawa na ng batas. Pinirmahan niya itong batas na ito na sino mang dumakip sa US citizen, lalong-lalo na sa mga men in uniform, ay meron siyang kapangyarihan na i-authorize
na gamitin ang pwersa militar para digmain ang ICC. Napakalupit nito. Sabi ng ICC, kayang-kaya daw nila. May response na sila. Kahit ano daw gawin ng Amerika, hindi sila magbabaw. We are not bow to the America, sabi. Kahit tinanggalan kami ng mga bank account, yung mga transaction, blinak nila. Baliwala sa amin, sabi niya. Itutuloy namin ito. O ito po ang sabi ng Net25. Panoorin po natin. Isingit ko lang dyan itong isang importanteng balita ito dyan ha? Paano yan? Itong tungkol sa mga problemang kinakaharap ngayon ng International Criminal Court, ICC. Pwede ka ba sabihin, buti nga sa kanila? Wag naman, wag naman. Nako po. Ang latest na mga problema nila, ang dami nagwi-withdraw miyembro. Member state. Na, di ba, pinakahuli daw, Venezuela. Venezuela. Oh. Pero sa taong ito, alam mo ba kung aling-aling mga bansa na ang nag-withdraw? Bukod dyan sa Venezuela na nitong nakaraang linggo ata ay bumoto, eto, nagbotohan yung mga mambabatas nila at ang boto nila ay kumalas na sa ICC, International Criminal Court. Ganon. Bukod dyan, nako, eto mga bansang ito, yung iba dito hindi natin masyadong kilalang bansa Bansang Mali. Ayan, Mali, yes. Meron nanonood dyan. Wala, hindi ito sa San Mateo, ha? Mali. Yung MLY yun, MALY, Mali. Hindi. Ito pala, yung apat na bansa ito dyan na kumalas. Kung tawagan Sahel Black. Isang bloke sila, ha? Ano yan? South African area yan, di ba? Oo. South Africa nga ito. Mali, Burkina Faso at Niger jointly announced their withdrawal from the ICC in September 2025. Naku po. Oo. Kasi ang sabi ng mga bansang ito, bias ang ICC dahil yung kanilang mga leader doon, ang leader nila sa mga bansa na ito, mga military ay inaakusahan ng ICC ng neo-colonialism. Ayun. So parang kinakasuhan na rin ng ICC. Ang Hungary, nag-announce din ng withdrawal noon pang June 2025 at magte-take effect June 2026. Nako. Di sa kabuan ngayon, ilang bansa na lang kasapi ng dyan. Pabawas. Rome Statute na ito. Oo. Ito pala mga kababayan, recent withdrawals from ICC. Yung mga bansa na nag-withdraw ng membership. Ito, Burkina Faso, Mali, Niger. Ito po yung mga bansa sa Africa. Recent lang po ito, mga kababayan. Hungary. Ayan, June 2025. Ang lupit nito, mga kababayan. Ito, Burkina Faso, Mali, Niger. These three West African nations led by military juntas jointly announced their withdrawal in September 2025, calling the ICC an instrument of neo-colonial repression and stating they would develop their own justice system. Nako po. Hungary, in June 2025, Hungary noticed the UN of its intent to withdraw, a move seen and undermining global efforts against impunity. Antindi mga kababayan. And eto na, Philippines. The Philippines began its withdrawal process in 2018. Though its status remains complex. Isipin nyo na kapag withdraw na ang Philippines, sinasabi pa rin na membro daw ito ng ICC, kaya dinakip si PRRD doon. Ang dami mga kababayan. Burundi. Ayan, tuloy pa natin. Pati mga malaking bansa, di ba, nag-aalisa na rin dyan Ito ang problema ngayon. Bukod sa mga pag-aalisa ng mga miyembro, ito ang masaklap. Ano yan? Ano nangyari sa kanila? Nako, ito pong in-announce na sanction ni US President Donald Trump
sa ICC ay nararamdaman na ng mga Yan. ICC judges. Nako po. Sa isang panayam, sa isang judge, ano pangalan nito? Wala na raw silang 13 months. Ito si Oo. Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza. Isang Si Carranza, di ba? Attorney sa atin yan, si Attorney Carranza. hindi taga Peru ito. Peru. Yan yata. Siya. Yan nasa picture, nasa video. Ano pangalan yan? Luz del Carmen Si Oo. Judge Luz. Ibanez Oo. Carranza. Oo. Alam mo ba ang kanyang problema ngayon? Ha? Ano doon sabi niya? Yung kanyang mga hindi siya maka-order sa online platform. Ayun ang sinasabi ko sa Sabi inyo. niya, ako, order pa naman ng mga parcel. Kaya pala walang dumadating na parcel sa akin. Ay sinuspindi yung mga credit card ko. So part ng sanctions yun sa kanila. Oh, basta nasa kapangyarihan o nasa power ka, jurisdiction ka ng American government, halimbawa, bangko ka. Oo. Ang opisina mo meron sa European Union, di ba? Sa Europe kanila, di ba? lalo Europe, tapos meron pa sa Amerika. Oo. Siya sabihan ka nung lahat ng ito yung mga pangalan ng judges, ha? Pag tanggalin nyo ito, i-freeze nyo ang kanilang mga bank account. So wala silang mga transactions ngayon, part ng sanctions sa kanila yun? Oo. Kaya pala sabi ko, wala silang 13 month. Wala at hindi sila makapag-travel kung saan-saan. O yan. Hindi sila makaalis. Yan ang sinasabi ko sa Pati inyo yung mga ngayon. negosyong sumusuporta sa ICC. Kasi nga tinigil na di ba? Binabalaan ni Trump yung mga Oo. nagbibigay ng suporta sa kanila Lalo na ngayon at ipinipilit kasi nila dyan na aarestuhin nila si Benjamin Netanyahu ng Israel. ng Israel. Nako. Lalong nag-ingit ngayon si Trump. May panibagong banta sa kanila. Oho. Bukod dyan ngayon pala ay ramdam na nila yung sanction na yon. Hindi lang sila, pati kamag-anak nila dyan. Ganon. Pati yung mga apelido Carranza. Ibanez. Nararamdaman kasi siyempre, halimbawa, sa isang bank account, magkakasama kayo doon, nandun yung pangalan mo, damay ka. Pati yung kamag-anak yan, hindi ngayon maka-withdraw. Hindi, maka-withdraw. Ako po. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Yes. Akala nyo kasi kayo lang ang makapangyarihan. Ito pa yung pinakahuli, di ba? Ito yung kay Meron Trump. pa. Yung kay Vladimir Putin. Yung sa Russia naman yan. Yung hindi lang para arrest warrant ang ibinigay doon, Jen, sentensya na. Ha? Ano sentensya? Sinentensyahan ng Moscow Court ang ICC prosecutor na si Karim Khan Naku yan, matindi ang karim ka na yan. at ang 8 pang ICC judges na makulong ng 15 taon. Nako, sila pa ang ikukulong ngayon. 15 years kasi pinapakulong nila si Vladimir Putin Oo. sabi niya ng Russia, teka, anong kapangyarihan niyo para ipakulong ang presidente namin? Nag-hearing ngayon sa Moscow. Oho. Ayun. Hearing in absentia. In absentia. May kaso sila ngayon sa Moscow. Oho. Ngayon, Jen, hindi sila maka-travel sa mga bansa na malamang ay may Russian authority. Nako, halos magkakatabi yung mga yan, di Ayun ba? nga, oo. Di ba? Hindi mo kasi alam. Halimbawa, Jen, ito, bibigyan na example. Sige. Si Pangulong Duterte. Yan, nakakulong ngayon sa kanila, di ba? Wala namang polis dito ang ICC, di ba? Wala. Kaya nga nag-coordinate sila doon sa Interpol Biglang dinampot, sinakay ng aeroplano. Oo. May question ba sa Pilipinas? Wala na ngayon, ando na Kaya ibig sabihin, mga ibang bansa, may question ba? Wala kung May mapasyon gobyerno bang nagsasabing, ba't yung ginanyan? Hindi. Oo. Therefore, pag inaresto ng Russian ang mga ICC judges, kahit sa Netherlands, alam, bilang dinampot. Oo. Sinakay ng aeroplano. Oo. Dinala sa Russia, doon ikinulong. Oo. Anong questionin natin doon? Korte rin nila yung nagpapasya doon, di ba? Oo nga, no? Hindi ba? Lalo ngayon, kasi sa kanila, landlock lang yan, tatawid ka lang ng border. Sakay ka lang sa motorsiklo, di ba? Oo. Oo. Yan ang Oo nga, problema ngayon ng ICC. Nako. Matindi yung impact ngayon ng pangyayaring ito, Jen. Ngayon, ramdam nila ngayon ang pangyayari dyan. Ramdam nila. Magiging pressure kaya ito? Ano kaya magiging epekto nito sa kaso ni Pangulong Digong? Tsak, merong epekto Meron. yan. Hindi, Di ba? hindi maring wala. Oho. Lalo't lalo na at yung prosecutor nila
yung Karimkan na Yan, totoo yan. suspendido ngayon. Oo, may dahil kaso yan, di ba? Meron siyang sexual misconduct Yan. na kaso. Oo. Ito po ay dininig na ng United Nations. Ang nagdinig dito isang UN-led investigation team. Oho. Meron na raw pong findings pero hindi inilalabas, confidential pa. Nako. Oo. In time pala, pwede rin damputin yan. Pag sinabing, na-receive ko yung text eh. Oo, pwede. Ano ba sasabihin? Kinopya lang namin yung Pilipinas eh. Oo. Oo. Ganun din ang ginawa niyo sa kanila eh. Oo. Group effort to. Paano ko sinabihan ni General Torre? Oo. Arrestuhin mo si... Iko-commission ka ng United Nations. Okay, iko-commission ka ng Russia. Oh, yan. Arrestuhin mo si Judge ganito. Oh. Naku po. Ikaw ang i-hire namin sapagkat magaling ka gumamit ng mga Ng mga telepono bilang arrest warrant. Yan, Ang daming problema. Ayan. Oo, ng ICC. Yari kayo ngayon. Kaya ngayon ay hindi natin alam kung ano mangyayari. Tapos, ang problema pa ng ICC, mukhang wala nang nagko-comply sa kanila ng mga member. Wala na. Example, dyan Vladimir Putin. Russia. Last year, bumisita ng Mongolia. Okay. Ang Mongolia ay miyembro ng ICC. Okay. Si Putin may arrest warrant. Oh, dapat kumbaga inaresto nila sa Arresto Mongolia. yan, dadalhin sa Oo. dahig. Hindi kumibo ang Mongolia. Hindi kumibo. Oo. Ang sabi ng ICC, teka muna, may findings ang ICC non-compliance. Non-compliance ang Cambodia. Ang Mongolia. hindi sumunod. Oo. Hindi nila inaresto si Putin. Siguro sabi ng Mongolia, sige nga, kayo nga umaresto. Baka pag inaresto namin to, maging pulbos ang Mongolia. Totoo. Ayan ang problema ngayon ng ICC. No, isang araw nanonood ako sa YouTube. Oo. Alam mo bang ang Russia pala isa sa may pinaka-dangerous security? Oo. May mga pinakamagagalit, pinakamapanganib na mga security. O ako man ang taga Mongolia, pag inaresto ko yun eh. Di ba? Buti sana kung panahon pa ni Kublai Khan. Yun na nga. Di ba? Hindi na, tapos na sila dun eh. Yun na. Sa era ng mga mandirigma Oo. sila'y mababait na sa Mongolia. Totoo. Ano ang problema ngayon, Jen? Mongolia tayo. Mongolian Empire. Oo. Eto ang problema. Di ba may kine-question na jurisdiction? Oh. Yung Pilipinas, ang kampo ng Pangulong Duterte. Yes. Ngayon, hindi makapag-desisyon ngayon ang appeals chamber ng ICC. Nagbigay pa sila ng dagdag na panahon para magpaliwanag ang magkabilang panig kung ano ang kanilang masasabi dun sa question ng jurisdiction. Kasi di ba ang question dito, ipinail nyo yung kaso, hindi na kami miyembro ng ICC. May technicality problem nga yan. Totoo ka. Kasi sabi nila, ang effectivity dapat yan. Kung nag-resign ka yun, 1 year after. Ilagpas na rin ng isang taon eh. Lagpas na ng isang taon. Diba? Tsaka nyo, pinagana yung kaso, tsaka nyo na-file. Ibig sabihin, hindi nyo na kami miyembro. Ayan mga kababayan, nag-withdraw kasi ang Philippines bilang miyembro ng ICC. Ito po, the Philippines began its withdrawal process in 2018. Through its status remains complex. Dinakip si Tatay Digong kailan? Nung nakaraan lang, 9 months na ngayon mga kababayan. 2024 ba? 2024 dinakip nung March hindi na tayo miyembro ng ICC pero sabi nila remains complex. Kasi nga na politika, yung gobyerno ayun aso-aso. Aso-aso ng mga ICC kasi nga parang allegedly nagbibigay ng donation itong gobyerno. Yun po yung bali-balita. Kaya ngayon yan, yung bank nila hindi sila makatanggap ngayon. Delinquent account na. Hindi na makapag-withdraw, hindi maka-receive ng pera galing sa kanilang mga benefactor. Ibig sabihin, yung mga nagdo-donate ng pera. Kasi parang abogado ito, mga kababayan, na magbabayad ka ng abogado para manalo ka sa kaso. Ayan, ginawa ng gobyerno. Pinadakip itong CPRRD. So, ang ICC, nag-feeling ngayon na trophy natin. PRRD is our trophy.
If PRRD arrested of ICC and prison in the Netherlands, why not America? Wow. Why not Israel and Russia? Putin, Netanyahu, and Trump? We can do it. Just like Duterte. O isipin nyo, ginagawa nilang trophy ito. O ngayon, nakahanap kayo ng katapat nyo para kayo naghukay ng sarili nyong libingan dito. Yan, itry nyo. Ngayon, nagmamatigas ang ICC. Hindi daw sila magbabaw. Tignan natin kung hanggang saan yung tigas sila, mga kababayan. Tuloy pa natin. Ayun ang magiging problema nila. January 16 ang deadline ng pagpapile nung komento dito. Ha? Ako, nangagamba dyan, Nelson, baka sa mga susunod na taon, pati mga judges na yan, magre-resign na sa ICC yan. Amare. Kasi kung hindi ka na makasweldo, ba't ka pa, di ba? Oo. Oo. Ang problema nito dyan, halimbawa lang ha. Oo. Kasi ang sinasabi lang ngayon ni Trump, yung Netanyahu Yan, diba? oo. Tsaka yung sa Israel Oh. baka biglang masabi niya, pati Duterte. Kasi my friend Duterte, di ba? My friend Duterte. Oh, sabi naman ng Vladimir Putin, my friend Rodrigo. O mga kababayan, hindi malayo yun. Kasi nga, sabi nga ni Donald Trump, my little brother, Trump sanction ICC for targeting US, Israel. Israel is the little brother of America. If you continue to arrest Netanyahu, your story will be end soon, or else you receive a lot of dynamite. The missile, hydrogen missile. O, yari kayo. Kaya nyo bang saluhin yan? Ayan, nagmamagaling kasi. Ang pinagmamalaki kasi ng ICC, they are solid. They have a lot of members or state that merging or ang tawag dito, nagsanib pwersa to fight with the US, Russia, and Israel. Kaya nyo ba yan? Hilo ba kayo? Nahihilo ba kayo? Buti nga sa inyo! Sabi mo nga nagko-comment, mga kababayan ko. Tuloy pa natin. Ay, ano mangyayari ngayon? Ayan ho magiging problema natin. Di kayo tinawagan nyo, Digong, pare, tulungan nyo nga ako. Masyado akong ginigipit ng mga... Di ba? Siguro nga, no? Baka walang telepono lang dun Totoo. Pero baka pagka tumawag si Digong kay Putin, kahit kay Putin lang no? Totoo. Ang laki ng impluwensya ng mga yan. Lalo kung sabi kahit mo ng Amerika, di ba? Ang US. Halimbawa, i-raid nila yung ICC. Pag-aarestuhin yung mga nandun. Sasabihin nila, may court order. Lalo pa, halimbawa yung Russia, no? Nako. Ano yung magaling na ng Russia? Yung MGB ba yun? Yung counterpart nung, di ba yung kanilang intelligence na, tama, MGB. Nako. Di ba yung CIA? Si Amerika yun. KGB. KGB pala. Yung kung gabi, babae. Sa Israel, mga kababayan, Mossad. Yung sa Russia, KGB. Kung di ako nagkakamali. Yan pa yung mga secret intelligence sila na kumakastigo sa mga may kasalanan sa kanilang gobyerno. Halimbawa, gaya yung mga anti-Semitism, yung mga terorista. Halimbawa dati, 'di ba? Yung tawag dito yung mga Jews nung panahon ni Hitler na nagkaroon ng massacre. So lahat niyan, mga kababayan, meron po silang itinilaga na secret service. Mossad ang tawag diyan. Sa Amerika, CIA or FBI. Yan yung mga secret intelligence sila. Ang Mossad, pinaka-delikado na secret service ng Israel yan. Naku po. Napapanood nyo sa YouTube, kahit babae, secret service. 'Di ba, mga kababayan? Kaya delikado tong ICC. Parang naghuhukay ng sarili niyang libingan dito. Yung kinakainan ko kasi UKB Kasi sabi, eat all you can. KGB kanila, di ba? And teka lang, ngayon, dahil po sa pangyayaring ito,
dapat mag-isip-isip na po ang ICC. Pag hindi nyo po binago yung bagay na yan, hindi na kayo maragdagan ng miyembro. Lalong humihina. Lalong ngayon. hihina yung po yung grupo ninyo yan. Ang sabi naman ng iba, nako yan ang mas lalong dahilan ngayon para hindi pakawalan si Duterte. May ganun bang pananaw? Kasi parang yan na lang ang kanilang yan na lang kanilang trabaho eh. Si Digong na lang ang ano? Yan na lang kanilang trophy ngayon eh. Oo. Naku. Yan ang sinasabi natin mga kababayan. Ginagawa nilang trophy si PRRD. So yung sinasabi natin na secret service, yung internal security ng Russia, ito po, SFB, yung Domestic Federal Security Service. Ayan no. Ito yung mga intelligence, Foreign Intelligence Service, SBR. Yung ano naman sa Israel, Mossad. Ayan, ito yung Mossad, the Institute for Intelligence and Special Operations, popularly known as Mossad, is the National Intelligence Agency of the State of Israel. O, yari kayo. Yan po yung dadali dyan sa ICC na yan. Is the National Intelligence Agency of the State of Israel. It is one of the main entities in the Israel intelligence community along with Aman and Shin Bet. Ang sinasabi natin mga kababayan ko. So, nung sinasabi ng mga kababayan natin, we need to write President Trump to sanction Bong. Ayan na. Galit na yung mga kababayan natin. Ipapasanction si BBM daw for being corrupt ASAP. Sa totoo lang, nakakainggit ang Russia, napakagaling at tapang ng kanilang presidente. Talagang kinakatakutan sa atin, bangag ang presidente natin. Supreme Court should issue warrant of arrest. Philippine official subrot FP. RRD illegally to ICC. Naku po, tama nga sinabi ni Digong, hayaan nyo ako makulong. Malalaman nila at mabubulgar sila. Ayan na. Naku po, mga kababayan ko. Ano masasabi nyo dito? Isang reaction, isang comment, isang share, isang subscribe, i-click nyo yung notification bell. At kung umabot kayo dito mga kababayan, mag-comment kayo kung anong location kayo. Yung random na mapipili natin, isha-shoutout natin. Parang ganito po. Oh. Ayan, maraming nagpapa-shoutout pero pipili tayo. Watching from Saudi Arabia. Anong sabi nito? Litz Polo 900. Ayan, mga kababayan, di ba? Watching from Dubai. At Rona Tayo 9880. From Alaska, Emmanuel Eltagino. Ayan. Mga kababayan, shout out po sa inyo. Mabuhay po sa inyong lahat, mga kababayan ko, sa patuloy niyong pagsuporta sa ating mga ginagawang content na ganito. Mabuhay si PRRD. Sana po wag po tayong mawalan ng pag-asa na balang araw, isang araw makauwi at makita natin muli ang ating pinakamamahal na presidente na si Tatay Digong. Siya lang ang nagmahal sa Pilipinas, mga kababayan ko. Nagmahal sa mga OFW. Nakakaiyak po eh. Tapos makikita nyo ngayon mga kababayan, napaka-corrupt na mga gobyerno natin ngayon. Yan, ginagamit na po ng langit ang mga makakapangyarihang bansa para makalaya si PRRD. So sana po, wag po tayo mawalan ng pag-asa. Hanggang may hininga si Tatay Digong, may pag-asa pa na makalaya ito. Okay po, mabuhay.